Isang hiwaga ang nasaksihan ko habang ako ay nasa isang ilog hanggang sa Dear Addie Vine. Ang hiwaga sa pampang ng ilog. Alas 3 ng hapon noon at bagamat matagal nang lumulubog ang araw, nanatili pa ring mainit ang hangin na humahampas sa aking mukha. Napadpad ako sa paborito kong pwesto sa pampang ng ilog, isang lugar na laging tahimik kung saan ang tanging maririnig mo ay ang banayad na agos ng tubig at ang huni ng mga ibon na pauwi na sa kanilang mga pugad. Madalas akong pumupunta rito upang mag-isip at magpahinga, ngunit sa araw na iyon, hindi ko inaasahang masasaksihan ko ang isang bagay na habang buhay kong dadalhin sa aking alaala. Habang nakaupo ako sa isang malaking bato at pinagmamasdan ang tubig na kumikinang dahil sa liwanag ng papalubog na araw, napansin kong unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging banayad, bigla itong lumakas at naging malamig, sobrang lamig na tila ba galing ito sa kailaliman ng lupa o sa dako kung saan walang sinag ng araw na nakatatagos. Ang dating malinaw at maaliwalas na paligid ay biglang nabalot ng makapal na hamog. Hindi ko na maaninag ang kabilang ibayo at ang dating magandang tanawin ay napalitan ng kulay abong ulap na tila bumababa at yumayakap sa ibabaw ng ilog. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng bato dahil sa kaba. Gusto ko sanang tumayo at umalis ngunit parang nakapako ang aking mga paa sa lupa. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang tinig, malambing at mahina, parang bulong na dala ng hangin. Tila may tumatawag sa aking pangalan. Muli akong tumingin sa tubig at doon, sa gitna ng nagdidilim na ilog, nakita ko ang isang anyo na unti-unting lumilitaw. Hindi ito katulad ng anumang nakita ko noon. Isang babae na nakasuot ng mahabang damit na kulay puti at asul na tila hinahaplos ng agos ng tubig. Mahahaba at itim ang kanyang buhok na tumatakip sa kanyang mukha, ngunit kahit hindi ko ito masilip ng maayos, naramdaman ko ang kanyang matinding lungkot at pangungulila. Lumulutang siya sa ibabaw ng tubig, hindi lumulubog, habang ang kanyang mga kamay ay nakaunat patungo sa pampang, patungo mismo sa kinaroroonan ko. Hindi ako nakagalaw o nakasigaw. Ang lahat ng takot ko ay napalitan ng kakaibang pagkamangha at awa. Narinig ko ulit ang kanyang tinig. Mas malinaw ngayon, hindi na tumatawag kundi humihingi ng tulong. Sinasabi niyang nais niyang makatawid, nais niyang makauwi, ngunit may pumipigil sa kanya. Ang tubig sa paligid niya ay umikot at bumulusok, tila nagagalit na hindi siya nito pakawalan. Sa isang iglap ang malakas na hangin ay biglang huminto. Ang makapal na hamog ay unti-unting naglaho at muling sumikat ang liwanag ng araw. Nawala ang babae, nawala ang mga alon at bumalik sa dati ang payapang agos ng ilog. Parang isang panaginip lamang ang lahat. Ngunit ang lamig na naramdaman ko at ang bigat na tumimo sa aking puso ay totoong totoo. Nang makabawi ako, dali-dali akong umuwi. Ngunit hindi ko maalis sa aking isipan ang aking nakita. Napagtanto ko na ang ilog na akala natin ay payapa at walang tinatago, ay may sariling kwento, sariling buhay, at sariling mga lihim na nakakubli sa ilalim ng tubig. Ang karanasang ito ay nagpaalala sa akin na hindi lamang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. May mga nilalang at puwersa na ating hindi nakikita, ngunit umiiral at gumagapang kasama natin, lalo na sa mga lugar na sagrado at puno ng kasaysayan tulad ng ilog. Mula noon, tuwing dadaan ako sa tabi ng tubig, laging nasa isip ko ang hiwagang aking nasaksihan, isang pangyayaring nagbukas ng aking mata at nagpatunay na may mga bagay na higit pa sa ating nauunawaan.